Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong May 16 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe. At yung nabuo po nating candlestick kahapon ay nagpapakita po ng rejection sa ating major resistance line dito sa 40 digits 1086. Kaya ayan, tumalbog po siya. Hindi po niya nagawang basagin or tagusin ang ating major resistance line na ito. Pero ayan, malamang ay isa lamang po itong retracement or isang minor correction. Ayan, para magkaroon ng sapat na buwelo para basagin ang ating major resistance line na ito, sapagkat napaka-bullish pa naman po ang lahat ng ating mga indicators dito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po natin ang kanyang performance muna dito kay CoinMarketCap kung saan ay siya po ang top 3 dito sa ranking ng mga meme coins natin by market cap. At yan, itong si Pepe ay nakakaranas po ng pagbagsak, di po tulad ng ibang mga meme coins natin dito. Parang nauna lamang po yung pag-angat nitong si Pepe. At yan nga, bumabagsak siya yung kanyang performance dito sa 24 oras. Dulot po ng kanyang pagkakauntog dito sa ating major resistance line dito sa 40 digits 1086. Kaya yan, pero yung kanyang 7-day performance naman po ay ang laki. 25.05% ang kanyang inangat. Kaya yan, talo po niya yung ibang mga meme coins natin dito. Mula kay Dogecoin at ayan, talo po niya hanggang dito kay yan, PopCat. Yan, itong si MAGA Trump talaga ang maganda yung kanyang performance naman dito. At yan, yung kanyang 7-day performance nitong si Pepe ay nasa 25.10%. At yung kanyang market cap at saka trading volume ay bumabagsak na po. Bagsak po ng 6.37% ang kanyang market cap at saka bagsak naman ng 26.72%. At mukhang dulot po yan ng kanyang nararanasang pag-rejection dito. Or isa lamang po itong gaya ng aking sinabi kanina ay dulot po ito ng kanyang posibleng isang retest. Kaya yan, check po muna natin yung kanyang official X account dito. Kung meron ba silang bagong announcement rito or tweet na posibleng makaapekto sa kasalukuyang presyo ni Pepe or sa hinaharap. Kaya ayan, May 14 pa po ito. Itong mga nakalipas na araw pa po ito. Kaya ayan, wala pong bago. Ngayon ay balikan na po natin ang pag-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Pepe. Kaya ayan, na hit po niya yung ating pinaka-ultimate price target dito noong May 13. Kaya nakapag-take profit na po tayo. 3 beses na po tayong nakapag-take profit dito. Kaya ayan, yung sunod po na take profit ko rito ay yung basehan po natin dito ay yung Fibonacci indicator natin dito. Kaya ang sunod po na price target natin dito ay ang 40 digits 1514. Kaya meron po akong nakalagay rito na isang sell pending order. Kaya yan, ang aking analysis po kasi dyan ay kung mababasag po yung major resistance line natin dito, ay ito po yung susunod na aakyatin niya na nagsisilbing resistance line. Kaya may nakaset po ako rito na isang sell pending order na siyang ating sunod na price target. Kaya ayan, yan lamang po muna yung aking price target dito. Yung sunod ay mas mataas po, yung sunod na price target natin dito nasa mga 40 digits 22 na. Ayan, yung sunod na price target natin kung sakaling na-hit niya yung price target natin dito sa 40 digits 1514. Ayan, yung aking mga buy pending order naman ay may nakaabang po rito. Yan, sa support line natin dito na 50 digits 880, 643 at saka 441. Yan po yung mga kulay blue na arrow signs. Yung mga nandito na arrow signs ay ito po yung mga previous trades ko dito kay Pepe. Kaya yan, gaya ng sinabi ko kanina, nakakatatlong take profit na po ako rito. Kaya yan, maganda po yung kita natin dito kay Pepe.
At ngayon ay yung ating Hall Sweet indicator dito ay nananatili pa rin po na bullish yung ating signal dito. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Bullish na bullish pa rin po yung ating mga indicators dito. At yan, dito naman ay napakalapit po yung naganap na breakout dito sa ating triangle pattern na ito, ascending triangle pattern na ito. Nagkaroon po kasi siya ng breakout dito noong May 13. Yan, dito. Nagkaroon siya ng breakout, tapos nagpatuloy po siyang umangat. Kaso, ay may nakaabang naman po rito na isang major resistance line, kaya bumangga po siya rito. Sinubukan po niyang basagin ito kahapon, pero ayan, nauwi po ito sa isang maliit na bearish candlestick. Maliit ang kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay talagang nagkakaroon po siya ng struggle or nahihirapan po siyang tagusin or basagin ito. Kaya malamang ay ang nakikita ko rito ay ayan, bumangga po siya rito, ay malamang ay magkakaroon po muna siya ng retracement dito. Yan, sa upper portion ng ating yung nabasag na ascending triangle pattern natin dito. Kaya ayan, posibleng dito siya magkakaroon ng rejection. Tapos pagkatapos po niyan ay dito po siya tatalbog at para muling magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At posibleng sa pagkakataon na ito ay malamang ay baka dito po niya mababasag ang major resistance line natin dito. At kung nabasag po ito, ay dito na po siya magpapatuloy muli sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung pag hindi po talaga niya kayang basagin ang ating major resistance line na ito, ay mauuwi lamang po sa pagko-consolidate dito sa kanyang ilalim ang market price ni Pepe. Kaya ayan po ang magiging resulta. Kaya ang ating pinakabasihan pa rin po rito ay ang breakout dito, or kung mababasag nga ba ni Pepe yung major resistance line na ito or hindi. Kaya ulitin ko lamang, kung mababasag po niya ito, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung bigo po siyang basagin ito at tumalbog po siya at hindi po talaga kaya, ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate lamang sa ilalim nito. Ayan, maski bullish yung mga signal natin dito, pero kung hindi po talaga kayang basagin ng puwersa ng mga bulls ang resistance line natin dito, ay mauuwi lamang po ito sa pagko-consolidate. Kaya yung pinaka key indicator natin dito or pinakasusi natin dito sa posibleng magiging galaw, na posibleng sunod na magiging galaw ni Pepe, ay yung kanyang major resistance line na ito. Kung mababasag ba ito ni Pepe or hindi. Ayan, yan po ang aking technical analysis update dito kay Pepe. At ayan po yung aking yung kasalukuyan kong mga trading spot trading positions dito kay Pepe. Meron lamang po ako ang nag-iisa na take profit dito sa 40 digits 15-14. Ayan, at saka mga buy pending order dito sa 50 digits 880, 643, 441. Kaya yan, maaari po ninyong kopyahin. Yan, pwede po ninyong i-pause ang video na ito at i-set up ninyo yung mga yan, at gayahin ninyo yung aking mga spot trading positions dito. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.